Mommy Joyce, help! May tao pong nahimatay dito sa labas. Yun ang nakakagulat ng mga huling salitang narinig ni Theo bago siya tuluyang nawala ng malay. Hindi maaari ito. Hindi. Gulantang na reaksyon na lamang ni Joyce habang nakatitig sa mukha ng walang malay pa rin si Theo. Iyon na lamang naging reaksyon niya matapos niya ito maipasok sa loob ng kanyang bahay at maihiga sa mahabang sofa. Kaya pala pamilyar sa kanyang mukha nito kanina dahil kilalang kilala niya pala ang lalaki noon pa. Kaya naman napalunok na lamang si Joyce ng sunod-sunod roon. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Joyce? Mula sa seryosong pagkukuskus ng nilalabhan niyang damit, sa araw na iyon ay napatingala si Joyce sa tumawag sa kanya sa unahan. Pagway na pangiti siya ng bahagya at medyo idiyuko ang ulo niya rito bilang pagrespeto. Pagkatapos ay nagsalita. Po ma'am, may kailangan po ba kayo sa akin? Magalang na tanong ni Joyce sa bagong amo. Agad naman itong sumagot ng tuluyan nang makalapit sa kanya. Joyce, pagkatapos mo sa mga yan, yung 5 bedsheets naman ang labhan mo ha? At wag mo ulit ilagay sa washing machine. Sayang yung kuryente. Mano-mano lang ulit, brush-brush ganon. Di naman yan madumi, balikabok lang. Pero yung isang bedsheet na may Spider-Man na print, labhan mo ng maayos yun ha? Yung sobrang ayos talaga. Kasi napawiwi yung bunsong anak ko doon nang hindi sinasadya. Ayan tuloy. Pero alam mo namang kaya mo yan, kaya good luck ha. Dito ka na lang din kumain. May tinira akong pritong itlog dyan sa mesa. Siya ang ulamin mo ha. Wag na yung pork tocino at fried chicken. Sa bunsong anak ko yun Almusal niya pagising niya. O siya, alis na ako at magtatrabaho ako sa office. Ikaw na muna bahala dito. Yung mabiling ko sa iyo ha. Ayusin mo sanang unang araw mo sa paglalabada dito sa pamamahay ko. Sige, alis na ako. Pakibantayan na lang din ang bunso kong anak habang naglalaba ka. Salamat. Yun ang sinabi ng bagong amo ni Joyce bago nagmamadali nang umalis doon. Kaya mahina na lang siyang napabulong roon ng, Opo, masusunod po. Ani Joyce. At nagpatuloy na sa pagkuskus ng mga nilalabhan niyang damit ng pamilyang iyon. Nag-post online ang babaeng amo niya at nakita niya yun gamit ang kanyang mumurahing cellphone. Kaya na may agad siyang nag-message rito kung available pa bang paghahanap nito ng labandera. At nang sinabi nito sa kanya na available dahil walang kumagat ng 5K monthly salary na pasweldo dito sa labandera ang i-hire nito, ay siya na agad ang kumagat roon. Dahil para kay Joyce, mabuti na yung 5K na makukuha niya kada buwan kaysa naman wala. Dagdag income na rin yun sa kanila ng tiyahin niya. Makakatulong ang income niyang iyon upang mabayaran nila kahit paunti-unti ang mga utang ng kanyang tiyahin dati pa. Kaya sa ngayon, magtitiis pa talaga muna siya para sa tiyahin niya. Hoy, bagong katulong! Mabilis na napalingon si Joyce sa kanyang likuran nang marinig niyang boses na iyon ng isang lalaki. At paglingon niya, nakita niyang isang lalaking tila kaedad niya lang. Tila na sa mga 20s na rin ito katulad niya. Matangkad, medyo matipuno ang pangangatawan at nakataas ang isang kilay nito habang nakatingin sa kanya. Napalunok tuloy ang dalaga dahil sa nararamdamang takot sa binata. Po, ano pong kailangan niyo sir? Magalang na lamang natanong ni Joyce rito. Kahit ang totoo'y nalito siya ng bahagya nang tawagin siya nitong katulong. Dahil sa pagkakaalam niya ay labandera ang trabaho niya roon. Agad naman ding sumagot ang lalaki ng, Tumayo ka dyan at ipagtimpla mo ako ng kape. Bilis na. Ano pang tinutunganga mo dyan? Kupad-kupad mong kumilos. Galit na bulyaw pa nito sa kanya. Kaya na may malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Joyce bago siya marahang tumayo na lang doon at lumapit rito. Gusto niyang sabihin sa lalaki na labandera lamang siya roon at hindi talaga utusan tulad ng tagapagtimpla ng kape rito. Si isip kasi niya baka hindi pa nito alam na labandera lamang siya roon. Pero naisip niya rin na baka pag-isipan siya nito ng masama o ma-misinterpret siya nito.
Pag yun ang sasabihin niya, ayaw niya kasi sabihan siya nitong likramador. O di kaya'y baka gagawa ito ng paraan para mapatalsik siya nito sa trabaho. Kailangan niya ng pera, kaya gagawin niya na lang ang inuutos nito. Pasensya na po sir, saan po ba ang kusina niyo? At titimplahan ko na po kayo ng kape. Magalang na wika ni Joyce na ipinagsali ko pa ang mga kamay nang tuluyan ang makalapit na rito. Sa lubong pa rin ang mga kilay na pinasunod siya nito sa kusina ng mga ito. Saka umupo sa isang upuan roon habang hinintay siyang matapos sa ginagawa. At nang sa wakas ay tapos na siya sa pagtitimpla ng kape nito, ay marahan niyang inilapag ang kape sa ibabaw ng mesa. Doon mismo sa harapan nito, pagkaway nagsalita ng mahina. Yan na po sir. Agad itong tumango at nagsalita. Good. Pero huwag ka munang umalis at bumalik ka sa paglalaba. Diyan ka lang. At may iutos pa ako sa iyo pagkatapos kong magkape. Anito at marahan ang humigop ng kape nito sa mug. Napakurap-kurap naman si Joyce roon at curious na sumagot ng, ano po yun sir? Hindi naman ito nagsalita kaagad. Bagkus ay nagkibit-balikat muna ito roon bago sumagot ng, masahin mong likod ko. Talagang mabilis ng laki ang mga mata ni Joyce sa sinabi ng among lalaki. Kaya na may hindi siya nakapagsalita kaagad at naging dahilan din niyon upang taasan siya nito ng kilay. Pagko ay pa-insultong umisi sa kanya at nagsalita. O bakit? Bakit ganyan ang tsura mo? Bakit namumutla ka? Parang magpapamasahe lang ako sa likod ko. Ganyan ka na makapag-react. Ibabayaran naman kita eh. Tsaka wag kang ang OA dyan. Alam ko naman na ang mga tulad mong kumagat kaagad sa 5K na monthly ay mga mukhang pera talaga. Na kahit ganun ang kaliit ang monthly salary, ay papayag na lang para makapera. Mga ano kasi ang tulad mo eh. Ano nga ulit ang tamang term? Yun. Kapit sa patalim. Ganun kayo. Sus. Alam ko na yan kasi yung tulad mo na naging maid na rin namin dito ay pumapayag kaagad sa mga ipinapagawa ko sa kanila. Kasi bibigyan ko naman daw sila ng dagdag na pera. Kaya bakit para sila magrereklamo? Nakakatawa talaga kayong mga mahirap. Tapos ang mas nakakatawa pa, kahit hindi lang pagmamasahing ipapagawa ko sa kanila, pumapayag sila. Kaya lang, nagkataong ang iba sa kanila ay nakakasawa na din kaya pinaalis ko na. Yung iba naman ay, nagkataong si mami mismong nakakita sa ginagawa namin sa kwarto ko, kaya pinalayas na ni mami. Yung iba naman na pinagsawaan ko ay, binigyan ko ng malaking pera upang manahimik at hindi na ipagsasabi ang mga nakaranasan nila dito sa pamamahay ko. Isa pa, pag gagawin din naman nila iyon, sila rin naman ang mapapahiyay. Kaya ikaw, alam ko ng mga galawan mo, bibigay ka rin naman eh, pakipot ka pa. Ano pa nga bang gusto niyong mga mahirap kundi pera, hindi ba? Maraming pera, kaya huwag kang magpapaka-OA dyan, dahil alam ko namang bibigay ka agad eh. Pero syempre, sa likod mo muna ako, mamasahihin. Dahil titingnan ko pa kung kaya mo bang patigasin itong alaga ko. Nakadepende kasi sa performance mo, ang perang ibibigay ko sa'yo eh. Kaya galingan mo, pagmasahe sa akin mamaya. O siya, ihanda mo ng sarili mo. Dahil malapit ko nang maubos itong kape ko. Ayusin mong performance mo para malaking perang ibabayad ko sa'yo. Nakangising wika ng lalaki at pinasdahan ng tingin. Ang kawawang si Joyce, mula ulo hanggang paa. Siyang tipong parang hinuhubaran na siya ng tingin. Kaya agad siyang nakaramdam ng matinding pandidiri roon. At wala sa sariling nasampa lamang ng malakas na lalaki. At doon, sa mga sandaling iyon, ay nakita ni Joyce kung paano namula sa galit ang buong mukha nito bago siya maras na hiniklat sa braso at malakas na sumigaw roon. Apat putang ina kang babae ka. Talagang inuubos mong pasensya ko Pwes, halika dito. Anito't mabilis siyang kinalagkad patungo sa kung saan. Aray ko po sir, tama na po. Umiyak na pagmamakaawa ni Joyce sa lalaki. Pero parang wala itong naririnig roon at patuloy lang siyang kinaladkad patungo sa isang kwarto sa dulo. Kuya, tama na po. Huwag mo po siyang saktan. Kuya, wag. Kuya, pag di mo siya papakawalan, tatawagan ko si mami. O di kaya'y mga pulis. Gagawin ko talaga yun, kuya. Gagawin ko yun. Anin ng isang batang boses na iyon mula sa kung saan.
Hindi niya kasi maaninag kung saan nanggaling ang boses ng batang iyon dahil hilam talagang masaganang luha ang kanyang mga mata. Kinakabahan siya at natatakot siya ng sobra-sobra. At dahil doon, sobrang nanginginig ang buong katawan niya sa matinding takot at kaba na dadarama. Sir, wag po. Maawa po kayo, sir. Pakiusap po, wag. Mula'y humagulo sa pagmamakaawa si Joyce sa lalaki. Ngunit pakiramdam niya ay wala nang saysay ang pagmamakaawa niya rito dahil tila wala na talaga itong narinig roon, lalo na nung malakas na sinipan na nito ang pasara ng pinto at binalibag siya sa kama. Pagway humahangos na naghubad ng pangitaas na damit, saka mabangis na nagsalita. Walang hiya ka. Nagpapakipot ka pa talaga kahit sinabihan na kita na huwag na magpakipot, ha? Talagang ang sarap mong patayin ka agad ngayon. Pero hindi ko muna yan gagawin syempre. Kasi pagsasawaan ko muna ang katawan mo ngayon. Kasi sa tingin ko mukhang masarap ka talaga eh. At mukhang presko pa. Yung tipo hindi pa talaga nahahalikan o nahawakan ng kahit sino man lang. Kaya ako nang bahala sa iyo ngayon. At sisiguraduhin ko ng unang karanasan mo sa sex ay napaka-memorable at napakasarap. Aba, expert yata ako sa larangang iyon. Kaya humanda ka na. Dahil talagang pasasayahin na kita. Anito takmang dadambahan na siya sa kama, pero agad ding napatigil ng may biglang malakas na ingay mula sa labas. At tila may malakas na tunog ng sasakyan ng mga pulis sa paligid. Ay kasunod niyon ay ang tila malakas na pagsipa ng pinto ng kwartong iyon, kasabay ng pagpasok ng dalawang armadong pulis. Itaas ang kamay mo, huwag kang kikilos ng masama. At iyon ang huling mga linyang narinig ni Joyce bago nagdilim ang paligid niya at tuluyan na siyang nawala ng malay. Joyce, hoy Joyce, gumising ka na. May mga pulis at gusto ka nilang makausap. Hoy, gumising ka na Joyce. Batang to, daming artist sa katawan. Tsh! Naalimpungatan na lamang ang dalagang si Joyce dahil sa malakas at tila naiiritang boses na iyon ng kayang tiyayang si Magda. Kaya na may agad siyang nagmulat ng mga mata at bumulaga kaagad sa kanyang paningin ang galit na ekspresyon ng mukha nito. At dahil doon, kaya mabilis siyang napaupo mula sa pagkakahiga sa kawayang sofa nila at tuwid na umupo roon habang yakap-yakap ang kanyang sarili. Bumalik muli ang panginginig ng buong katawan niya nang maalalang nangyari kanina sa bahay ng kanyang bagong amo. Kung paano siya inalipusta at muntik ng galawin ng lalaking anak nito. Kaya naman napagulon na lamang siya ng malakas sa kanyang palad sa mga sandaling iyon. Hoy, umayos ka nga. May mga pulis sa labas. At nakiusap na kung pwede raw na magbigay ka ng statement tungkol sa nangyari upang maipakulong ng anak ng babaeng yon. O siya, huwag ka nang mag-inarte dyan at papasukin ko na sila dito sa loob. Gusto sanang sabihin ni Joyce na kung maaari ay gusto niya muna sila na lang ang magkausap ng kanyang tiyahin tungkol doon dahil pakiramdam niya ay gusto niyang ilabas dito lahat ng kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay gusto niyang umiyak sa harapan nito at yakapin ito ng mahigpit habang humahagulol sa dibdib ng tiyahin. Pero alam niyang hindi yun mangyayari dahil ibang ugaling meron nito. Kaya minabuti na lang niyang tumango roon ng marahan upang hindi na ito magalit sa kanya. At ilang segundo pa ngang lumipas ay pumasok na sa loob ang mga pulis. Kaya na may lihim na napahinga ng pagkalilim-lalim si Joyce sa mga sandaling iyon. Nagtanong ang mga ito sa mga nangyari mula sa simulang pangyayari. At sumisikip ng lihim ang loob ng kanyang dibdib na humihikbi namang sinabi ni Joyce ang lahat sa mga ito. At ang sabi niya po sa akin, huwag daw po akong OA. Huwag daw akong umaktong nagulat ng ganon. Kasi raw, alam naman daw niya ang mga tulad ko raw pong pumayag kaagad sa 5K na monthly. At kunting pasweldo ay mga mukhang pera daw talaga. Na kahit daw ganun lang kalit ang monthly salary ay papahig na lang daw para magkapera daw po. Kasi daw po, ang matulad daw po namin ay mga kapit sa patalim lang daw po. Ganun daw po kami. Hikbi-hikbing pagsasalaysay ni Joyce sa mga sinabi ng lalaking iyon. Tahimik namang nakikinig ang mga pulis sa kanya. Pagway pa buntong hiningang nagsalita. Ano pa Iha? Ano pang mga sinabi niya sa'yo at ginawa pagkatapos? Usisi ng isang pulis roon nakitang-kita sa mukha ang matinding simpatya sa kalagayan niya. Kaya napapikit ng marin ang dalaga
Bago mahinang nagsalita ulit Rona. Tapos po, sabi niya po sa akin na alam niya raw po yun. Kasi yung mga tulad ko raw po na naging maid na rin doon sa bahay nila. Yung mga nauna po sa akin ay pumapayag ka agad sa mga ipinapagawa niya sa mga ito. Kasi daw po, binibigyan niya naman daw ng mga maid na yon ng dagdag na pera daw po. Kaya, bakit para magreklamo mga ito? Sabi pa po niya na nakakatawa raw po talaga kaming mga mahirap. Tapos mas nakakatawa po raw ay kahit hindi lang daw pagmamamasayang ipapagawa niya sa mga naunang maids, ay pumapahag daw po sila. Hikbi-hikbi ulit na pagsasawalat ni Joyce sa mga pulis. Iiling-iling naman ang mga ito sa narinig mula sa kanya. Napakawalang hiya talaga ng lalaking yon. Ano pa iya? Sabihin mong lahat at itong gagamitin natin laban sa kanya. Dahil ang ama niya ay may balak na magsampa ng kaso laban sa iyo. Hindi kasi niniwalang ama ng lalaking yon na ganun ang kanyang anak. Wala ring maggawa ang ina at ang bunsong kapatid niya na siyang tumawag sa amin at gusto sana maging witness kaya hindi pinayagan ng otoridad. Sa kadahilan ng bata pa raw ito kaya dapat ang ina talaga ng lalaki magsasalita. Ang dami na palang kasalanan ng lalaking iyon, ang anak nilang iyon. Pero huwag kang mag-alala iya. Tutulungan ka namin hanggat sa abot ng aming makakaya. Mabilis na tumulo naman ang mga luwas sa mga mata ni Joyce dahil sa narinig. Pagkuha itong mga tango siya at biglang lumakas ang loob na nagsalita ulit. Maraming salamat po. Humahagulol na wika ni Joyce sa mga pulis at nagpatuloy ulit sa pagsasalita. Sinabi niya ang lahat ng sinabi ng lalaki sa kanya. Tapos, kinalagad niya po ako sa kwarto. Kwarto niya po yata yon. Tapos po, binalibag niya po ako sa kama at sinabihan ng kung ano-ano. Pero nung akmang may gagawin po siyang masama sa akin, may biglang dumating po ng mga pulis at nawalan na po ako ng malay nun. Hindi ko na po alam ang sumunod na nangyari. Pasensya na po. Malungkot na ngumiti ang dalawang pulis kay Joyce pagko ay nagsalita ang isa sa mga ito. Salamat po ma'am. Sa statement na ito, malaking tulong po ito sa kaso mo. At kami nga po pala ang mga pulis na dumating para i-rescue kayo kanina. Nihatid po namin sa police station ng Salarin. At naroon po ang pamilya niya. Ay magbigay ng statement ng kanyang ina. Pero pakikiusapan namin siya na magbigay ng statement. Magmakaawa kung maaari dahil sangkot pala siya sa pinagagawa ng kanyang anak. Nahuli niya na pala ito noon na kasamang mga unang mates. Kaya damay siya sa kasong ito. Pero wag po kayong mag-alala. Sisikapin namin na magsalita na rin ang ina. Hindi matatakot ang asawa nito upang hindi na makakalabas pa ang lalaking iyon sa kulungan. Pangako po. Malumanay na wika ng pulis na mas lalong ikinaiyak ni Joyce sa labis-labis na pasasalamat sa mga ito. Hanggang sa umalis na nga ang mga ito matapos magalang na magpaalam sa kanila ng tiyahin. Binalot ng katahimikan ng nasa paligid nilang dalawa ng tiyahin ni Joyce. Nang silang dalawa na lang ang natira sa maliit na sala na iyon. Pagway narinig niyang tumawa ito ng mapakla habang nagpalakad-lakad sa harapan niya. At habang nakapamewang, pagkatapos ay narinig niya na itong nagsalita roon. So, bibigyan ka naman pala ng malaking pera ng lalaki kapalit ng katawan mo. Pero di ka pumayag at nag-iinarte ka pa kasi bobo ka. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Joyce sa narinig. Pagway na papalunok na nagsalita ng mahina. Chang, ano pong ibig niyong sabihin? Aniya't lumunok ulit. Kinakabahan siya sa maaring sagot ng minamahal na tiyahin. At ayun nga't sumagot na kagad ito sa kanyang tanong. Ay ngang ibig kong sabihin na bobo ka, na tanga ka, na hindi ka praktikal kung mag-isip. Pera na yun eh. Pera na yun pero naging bato pa. Dahil sa kaartihan mo. Naku, kung ako yun, pumayag na ako. Kasi itong katawan natin, hiniram lang naman natin sa mundong ibabaw kaya bakit pa natin ipagdadamot? Bakit pa natin ipagdadamot kung ang kapalit na manunay malaking halaga? Kung ang kapalit na manunay, makakatulong ka sa akin sa pagbayad sa mga utang ko na dahil lang din naman sa'yo. Nakalimutan mo na ba? Na nalunod ako sa utang dahil sa nung namatay ang nanay mong sakitin? At nang layasan ka ng ama mo, kasamang babae niya, ay ako nang nag-alaga sa sakitin ding tulad mo.
Bakit pa kasi nagmana ka sa nanay mong sakitin eh? Kaya yan tuloy. Nagkanta kuba-kuba na ako sa utang noon dahil lang laging may sakit at dinadala ka sa ospital. Alam mo, ipamimigay na sana kita noon eh. Pero naisip ko habang tinitingnan kita. Darating ding araw na mapapakinabangan kita. Kasi napakaganda mo eh. At napakabuti pa. Kapansin-pansin niyang kagandahan mo. Mula nung bata ka pa. Kaya imbis na ipamigay kita noon, nagtiis na lang ako sa hirap. Kasi nakatatak na sa isipan ko na darating ang panahon. Pagdalaga ka na, siyang gandang mo yan at kaputian ang magbibigay sa akin ng maraming pera. Pero heto kat, isinampal sa akin ang katotohanan. Mali pala ako nang iniisip. Dahil ang mga perang iniisip kong bulta-bultahing darating sa akin, pipitsugi lang pala. Kasi yung mga ibinibigay mo sa akin mula sa mga sinasabi mong trabaho mo, kunti lang. Kunti lang talaga. 5,000? 6,000? At minsan nga 1,000 lang. Nako, kung ako sa'yo, hindi ko sasayangin ang beauty na yan sa mga pipitsuging trabaho dahil di ka bagay dyan. Dapat nga naghanap ka ng afam eh. Yung hindi basta-bastang afam. Yung mayaman talaga. At yung matanda talagang hanapin mo. Para pag madads na, sa'yo mapupunta lahat ng kayamanan niya. Siguraduhin mo rin na hindi mapupunta sa una niyang pamilya ang pera ng afam mo. O sa mga anak niya. Dapat sa'yo lang. Para instant milyonarya ka na. O di kaya instant bilyonarya. Huwag kang tutulad sa ibang mga Pinay na inuunang pag-ibig sa kanilang mga afam. Na kahit hindi mayaman, okay lang. Basta nagmamahalan daw. Sus. Aanin ang pagmamahalan. Kung wala namang mailalagay sa bituka mo. Nako sa panahon ngayon na mahal ang mga bilihin. At kahit sila ay mahal na rin. Kailangan talaga maging practical ka na. Kaya Joyce, natatangahan talaga ako sa'yo sa ginawa mo sa lalaking yon. Dapat talaga di ka nag-inarte. Pero sa bagay, baka nga mas malaki pa ang magiging ambag ng katawan mo in the future. Kaya ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo ang suwesyon sa akin ng kaibigan ko sa club. Na doon ka na lang daw magtatrabaho sa club na yon bilang cigarette woman. Alam mo yung cigarette woman? Yung bang babaeng nagbebenta ng mga sigarilyo sa club at iikot lang doon para magbenta. O diba? Hindi ka dancer doon, taga-benta ka lang ng sigarilyo at kung ano-ano pa. Bali, magpapakyut ka lang sa mga lalaki doon o mga akit para may pera ka na. Commission raw. Kasi iba din daw ang sweldo mo doon. Iba din ang makukuha mong pera sa pagbenta ng sigarilyo. At iba pa rin syempre kung may customer nang gustong tumable sa'yo. Kaya kung meron mang gustong tumable sa'yo doon o yayain ka sa kama, pumayag ka na. Para sa akin. Para may pera. Para mabayaran mo ng utang mo sa akin. Mayayaman daw kasi ang mga naroon sa club na yon. Mga A-lister. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang pumalag ha. Doon ka na magtatrabaho simula bukas ng gabi. At bahala ka na kung anong tatrabahuin mo sa umaga. Basta sa gabi, doon ka na. At huwag mo akong iyak-iyakan ng ganyan ngayon. Dahil hindi mo na ako madadala sa kaartihan mong yan. Pwisit na to, iyak-iyak pa eh. Ikaw na nga itong tinutulungan upang magkaroon naman ng silbi ang kagandahan mo. Kaputian at kaseksihan. Kaya huwag ka nang umarte dyan na aping-api o diring-diri sa naging desisyon ko sa'yo. Dahil isipin mo na lang, para sa akin ang gagawin mo ito. At yung tungkol naman sa kasong napasukan mo, huwag mo na lang bigyan ng pansin yon. Hayaan mo na lang sila. Total hindi ka naman nagalaw eh. At least buo pa yung pinakatago-tago mong kayamanan. Kaya doon mo na lang yan ibigay sa mas deserving pa. Doon sa mayayamang binata o matanda sa club na yon. O di kaya'y mga afam. O siya, alis na ako. At pakihanda mo na lang yung sarili mo. Pairap at maraingwi ka ng tiyahin ni Joyce sa kanya. Sabay iniwanan na siya roon. At naiwan na lamang si Joyce na hindi makapaniwala sa kanyang mga naririnig mula sa minamahal na tiyahin. Humapdi na naman ang sulok ng kanyang mga mata. Habang ang kanyang dibdib ay parang pinigan ng paulit-ulit. At pagkasakit-sakit, may tumulo ulit ng mga luha sa kanyang mga mata. At sa pagkakataong iyon ay, hindi niya na pinigilan ang mga luhang iyon na bumagsak lahat sa mga pisngi niya. Masakit, sobra, na ang taong lagi mong iniisip, ang taong nagsisilbing inspirasyon mo upang kayanin pa ang mga trabaho na pilit mong kinakaya upang mapasaya lamang ang taong yon,
at hindi ka na masabihan ng hindi maganda, ay hindi pa rin pala satisfied sa mga nagawa mo para sa kanya. At kaya ka pang ilagay sa alanganin at napakasakit na sitwasyon ng iyong buhay upang matupad lang ang pinangarap na maraming pera nito. At iyon ang nararamdaman mismo ni Joyce sa mga sandaling iyon. Kaya na may impit na napahagulol siya at napabulong na lamang sa kanyang isipan. Panginoon, nandiyan ka po ba? Narito na naman po kasi ako. Kinakausap na naman po kayo. Hindi ko na po kasi yata kaya. Masyado na pong mabigat sa aking kalooban ang mga nangyari sa aking buhay. Masyado na pong mabigat sa aking damdamin ang mga nangyayari. Lalo na ang lahat ng sinabi ng pinakamamahal kong tiyahin. Pero, Panginoon, may tiwala po ako sa inyo. At ang kagustuhan niyo po ang masusunod. Kaya pagkakatiwala ko po sa inyo ang lahat. Kung ano man pong mangyayari sa susunod na kabanata ng aking buhay. Kung ano man pong mangyayari sa trabahong gustong ipapatrabaho sa akin ni Tiyang. Sana po'y naroon pa rin kayo. At hindi ako iiwan. Sana po'y lagi niyo pa rin akong bantayan doon kasama ang aking ina. Ang kagustuhan niyo pong matutupad, Panginoon ko. At kung ano man po yun, ay tatanggapin ko na po ng buong buo. Walang tigil sa pagtulo ang mga luha ni Joyce. Habang dinadasal ang mga katagang iyon sa kanyang isipan. Pagkatapos ay marahang nag-sign of cross siya habang nakatingin sa kalangitan. Pagko ay mahinang bulong roon. Kayo na pong bahala sa akin, Panginoon. Kayo na pong bahala sa akin. Samantala, punong-puno naman ang halakhakan ng paligid ni Theo habang nasa loob sila ng kilalang club sa gabing iyon. Ang mga kasamahan niya ay nagtatawanan at kung ano-anong mga pinag-uusapan habang siya ay tahimik lang na nakaupo roon at pinigilan ng sariling huwag mapaubo sa harapan ng mga ka-workmates niya na ngayon lang niya nakasama. Birthday kasi ng boss nila at bilang respeto sa pag-ayon nito sa kanya ay sumama na lang siya sa club na iyon na unang beses pa lang niyang natapakan sa buong buhay niya. Kahit nga ang pag-inom ng alak ay saka lang niya natikman sa mga sandaling iyon. Kaya yun, pinigilan niya laging maubo dahil talagang naubo siya sa matapang na amoy ng alak at matapang na lasa na sumasayad sa kanyang lalamunan tuwing lumalagok siya niyon. Haha, ito boss, itong si Theo. Nasisiguro kong virgin boy pa ito eh. Walang jowa since birth. Kaya bagay lang to sa mga babaeng expert na sa kama. Kaya ngayon, siya na naman ang hanapin natin ng kasex. Tapos na si Jemery. Kaya ngayon, siya na naman. Gusto namang mamula sa matinding kiya ni Theo. Dahil sa sinabi ng kanyang ka-workmate roon na si Kenzo. Pero mas gusto niyang sapakin nito ng matindi roon. Dahil sa pangangantsaw sa kanya. Tigtawanan kasi tuloy ang mga kasama niya roon eh. Pati ang kanilang binata na boss. Abay kung ganun nga eh. Di tayo na't mag-sightseeing ulit ng mga bagong dancer ngayon. O bakit mga bagong dancer pa eh? Meron namang mga bagong cigar girl dito. Tingnan mo yung isang babae doon no? Yung parang alanganin lang na nakatayo roon sa gilid. She looks sad, yet innocent. Bagay sila ni Theo. Siya na lang kaya? Ano sa tingin mo pre? Tatawa-tawang kantsa ulit kay Theo ng isang ka-workmate niya. Kaya naman napahugot na lamang isang malalim na hininga ang binata roon bago nagsalita. Tumigil na nga kayo. You are all talking nonsense. Huwag kayong maniwala sa mga hindot na to, boss. Wika na lamang ni Theo. Sabay iiling-iling roon. Pagway napapikit siya ng mariin. Mukhang kinamanan siya ng iniinom niyang alak. Matapang ang lasa nun. Kaya iniisip niya na yun sigurong dahilan kung bakit siya nalasing sa mga oras na iyon. At isa pa, bago pa lamang siya sa alak. Kaya di pa siguro kinaya ng katawan niya ang alcohol level na yun. Oh, sige nga patunayan mo sa amin na di ka na virgin boy? Tawagin mo na yung innocent looking na cigar girl doon sa gilid. Mukhang wala naman siyang customer eh. Kasi di tulad ng iba na nagpapakyut sa atin. At halatang nang-aakit. Siya kasi parang gusto pang layon siya ng mga lalaki. Siya tuloy parang wala siyang benta. Kaya sige, ibigay na lang natin siya kay Theo. Kasi dito natin makikita
Ang sinasabi niyang di totoo na virgin boy pa siya. Kung magawa niyang akitin ng babaeng yan, o di kaya'y halikang hindi niya pinipilit. Hahaha. O sige, tayo. Tingnan natin flirting skills mo ngayon. At dahil sa narinig ay mas lalo lamang napailing ng sunod-sunod sa tayo. Lalo na nung tinawag na ng mga ito. Ang maganda at maputing babae na halatang baguhan pa lamang talaga. Dahil kitang-kita niyang awkwardness at takot sa magagandang mga mata nito habang papalapit ito sa kinaupuan nila. Oh, hi, miss. Pabili nga ng isang pakete ng pinakamahal niyong sigarilyo dyan. Yung amoy pa lang halatang yayamanin na ha. Magkano ba? Nakangising wika kaagad ng ka-workmate ni Theo na si Alger na malagkit ng pinasadahan ng tingin ang carving na katawan ng babae. Napalunok tuloy sa Theo habang tahimik na pinagmamasdan dito roon at hinintay ang sasagot nito. Ito po yung pinakamahal nila dito na sigarilyo. 5,000 pesos daw po ito. Halatang nihiya at naiiling na sagot ng magandang babae gamit ang mahinhinitong boses. Agad namang nagtinginan at nagtawanan ng malakas ang mga kasamahan roon ni Theo. Pagway masayang nagkakantsawan ulit ang mga ito. Wasak ka boy. Pinupo ka oh. O magbayad ka na. 5,000 daw po ang sigarilyong yan. Po. Kaya bayaran mo na raw po, manong. Natawa na rin tuloy si Tayo sa pagkakantsawan ng mga ito roon. At nang sa wakas ay nabayaran na nga ng isang ka-workmate niyang sigarilyong sinasabi nito sa babae, ay kinausap na ng mga itong mahiyaing dalaga. Miss, dito ka muna at tumable ka muna sa amin. May kaibigan kasi kami dito, naghahanap ng temporary happiness eh. Baka pwede ka. Kita na sa iyo na halatang nagulat ang babae sa narinig, pero halatang pinilit pa rin ito na ngumiti. At bahagyang yumuko sa harap bago sumagot. Sige po, wala pong problema. Sino po ba ang aking sasamahan o tatabihan ngayong gabi? Magalang nitong tanong na naging dahilan upang magtinginan at magniwian ng madamuho niyang workmates. Pwera lang sa boss niya na napangiti na lamang doon sa babae. Pagkawa narinig na lang niyang nagsalita ang boss niya roon ang, napakagalang mo naman magsalita masyado, miss. Parang mali kayate ng trabaho na pasukan. Malumanay na wika nito sa babae. Napatikim naman kaagad sa Theo roon. Tila parang gusto niyang humarang sa pagitan ng dalawa. Attracted kasi siya sa babae. Siya kasi ang tipo niya. Siyang mahinhin, magalang, at malumanay magsalita. Siyang tipong parang wala sa ugaling nagagalit o naiinis kanino man. At alam niyang yun din ang mga tipo ng boss niya. Base sa usap-usapan sa kumpanya. Kaya pakiramdam niya ay parang gusto niyang harangan ng dalawa mula sa pag-uusap ng mga ito roon. Lalo na nung marinig niyang nagsalita na ulit ang babae. Pasensya na po. Baguhan pa lang po kasi ako. Pero wag po kayong mag-alala. Masasanay din po ako pag tumagal na po ako dito. Pasensya na po. Magalang ulit itong sabi sa kanilang boss. Kaya na may mas dumoble patuloy ang paghangang nararamdaman niya para sa dalaga. Gumiti naman kaagad ang boss nila at nagsalita ulit. No, it's okay. Para sa akin, mas gusto kong kausap ang mga babaeng katulad mo kesa doon sa mga babaeng malalakas yung boses na tipong gustong laging nakasigaw kung nakipag-usap o yung mga walang modo kung kausap. Anyway, please have a seat. Nakaliting wika ng boss ni Theo, kaya mas lalo lang yatang nag-init ang ulo ng binata dahil doon. At agad na lang siyang napaisip ng, teka, akala ko ba ako ang dahilan kung bakit tinawag nila at pinalapit ang babae sa pwesto namin? Bakit parang si boss pang nagpapapansin ngayon sa babae? Tanginang yan. May pahabasit. Habasit pang nalalaman. Pasalamat ka, boss. Birdie mo ngayon. At boss kita. Dahil kung hindi, no miss. Huwag ka sa tabi ko umupo. Doon ka sa tabi niya umupo. Dahil siyang kaibigang sinasabi nila kanina na kailangan ng kasama ngayon. Narinig na lang ni Theo na sinabi bigla ng kanyang boss dahilan upang mamilog na lang bigla ang kanyang mga mata sabay tingin sa boss niya at sa babae. Ha? Nilabas na lamang ng bibig niya habang nakatingin sa dalawa. Natawa na lang ang kanyang boss.
Dahil doon, pati ang mga workmates niya sabay sabing, "Ang putik, nagsasalas ka ba kay boss, ha? Kagong to." Salubong na salubong makilay mo dyan kanina habang nag-uusap sila. May perap-irap at paismid-ismid ka pa. Ano yun? Tinamaan na sa alak ko, tinamaan na sa puso. Kagong to. Iyon na siya, oy. May girlfriend niyan si boss. Seloso ang... At ganoon na lamang ang pag-iinit ng bumukha ni Theo dahil sa kanya sa kanya ng kaibigan. Mga gago, pinagsasabi niyo dyan. Diyan na nga kayo. Mariing sabi ni Theo at nag-walk out na roon. Tatawa-tawa naman ang makasama niya, lalo na ang boss niya. Kaya napabuntong hiningang umpo na lang siya sa isang tabi, malayo sa mga ito, at pumikit ng mariin doon. Shh, mga buwisit. Makauwi na nga lang. Naiinis na bulong na lang nagbinata roon, habang nakahigang ulo sa sandalan ng leather couch. Teka po, wag po muna kayo umalis. At ganoon na lamang ang gulantang ng pagsigaw ng binata dahil sa boses na iyon na malapit sa kinaupuan. At pagdilat niyang mga matay, mas lalo lamang namilog ang mga mata niya dahil ang cigar girl kanina na naroon sa table nila ay nasa harap niya na ng mga sandaling iyon. Oh, hi, ikaw pala. Don't worry, hindi ako aalis. Wika agad ni Theo at nahiyang tumikim roon. Tila nahiyang yumuko rin doon ang babae at napatingin sa paanan nito. Kaya mabilis siya nagsalita ulit roon ng, halika, umupo ka sa kabilang couch. Ani Theo. At muling tumango sa ka na pahagod ng marahan sa kanyang batok. Ganyan ang gawain niya pag nahiya siya sa isang babae o naiilang. Lalo na pag crush niyang babaeng yun. Tulad na lamang na babaeng nasa harapan niya. Salamat. Narinig ni Theo na mahinang wika ng babae pagkuhay. Umupo na nga ito roon. Kaya nag-order na lang kaagad siya ng drinks para sa kanilang dalawa at sa mga pulutan. Hindi siya palagastos na tao. Matipid siya. Pero sa gabing iyon, baliwala sa kanyang paglabas niya ng pera dahil isang espesyal na tao ang dahilan nun. So, lakas loob na panimula ni Theo. Torpe siya at mahiyaing lalaki. At nagkataong mahiyain din ang babaeng kaharap niya sa mga sandaling iyon. Kaya sa tingin niya ay siyang kailangang mag-adjust. Lalo na't baguhan pala talaga ito sa trabahong iyon. Nakita niya namang marahang napaangat ng tingin nito sa kanya. Kaya agad ulit siyang napatikhim at naghanap ng tamang salitang ilalabas niya sa kanyang mga labi. Hanggang sa nakapag-isip na siya. So, bago ka lang dito, hindi ba? Nang tumango ito ng marahan ay wala nang pagdadalawang isip na nag-follow up ng tanong ang binata. Ganun ba? Kung hindi mo sana mo masamain, maaari ko bang malaman kung bakit mo naisipang pumasok sa trabaho ito? I mean, pasensya ka na ha, pero para kasing tamang boss ko kanina na parang alanganin ka sa lugar na to, sa trabahong to. Parang di ka talaga nababagay dito kung pagbabasihan ng mga kilos mo at pananalita. Parang napipilitan ka lang. Something like that. And I can even say na hindi ka nagkukunwari sa minhin mong kilos at pananalita. Masyado ka rin magalang kung makipag-usap sa amin. To think na mga lalaki kami nakausap mo kanina. Alam mo bang nakakatanggal ng angas minsan pag may kausap kaming babae na parang hindi na-attract sa amin. Bagkus ay parang matanda pa ang turing sa amin dahil pinupo mo kami. That's totally not cool. Kaya sana maintindihan mo kung bakit gano'n na lang ang tanong ko sa'yo. Kasi talagang nakaka-curious ang pagkatao mo eh. Nakaka-curious ka at isa pa, naku-curious din pala ako kung bakit ka nandito. Lumayas na ako kanina eh. At ang lagay parang nabastos kita. Pero nagulat ako kasi nandito ka. But of course, gusto ko lang ding maghingi ng tawad sa pagkawala ng manners ko kanina at iniwan kita roon. I was being rude towards you, so I hope you'd still forgive me for reacting that way. Nahiya lang talaga ako sa mga biro nila sa akin. So I'm sorry. Nakayoko na si tayo sa mga huling salitang binitawan niya mula sa kaibuturan ng kayong puso ang paghingi niya ng tawad. Kaya lihim siyang nanalangin na sana'y
Maramdaman naman ng babae ang sinseridad sa kanyang sinabi at maintindihan siya nito. Ganun kasi siyang klase ng tao, laging binabagabag ng konsensya pag may nagawa siyang mali sa kapwa niya at hindi siya napapakalipag, hindi siya napapatawad ng taong yon. Una sa lahat, agad na napaangat ng tingin si Teo nang marinig niyang mahinang boses ng babae sa kanyang harapan. Kaya tahimik na tinitigan niyang mabuti ang napakaganda nitong mukha habang bahagyang nakayupo na nagsasalita roon. Una sa lahat, narito ako kasi sabi sa akin ng mga kasamaan mo na puntahan daw kita dito. At bumayag ka agad ako kasi binigyan na nila ako ng pera pati yung may-ari ng bar. Binayaran na rin nila. Inubos din nila ang mga sigarilyo ko. Kaya sa nakikita mo ngayon, wala na akong suot na lagayan ng sigarilyo kasi ubos na Kaya sinundan kita kaagad. Kaya ako nandito ngayon sa harapan mo. At kaya kausap mo na ako ngayon kasi bayad na ako. Ang oras ko, ang pagkatao ko. Napalunok si Teo nang tila may nabanaag siyang kakaiba sa tono ng boses nito roon. Na tila ba may pinipigilan nitong mga luha sa mga sandaling iyon. Na tila gusto nitong umiyak. Pero pinipigilan lang nito ang sarili. Nakita niyang mas yumuko pa ito roon. Upang siguro'y may itago mula sa matalas na paningin niya. Pero huli na ang pagyuko nitong lalo roon dahil nahuli niya ng mga mata nito na tila may pinipigilang mga masasaganang luha at impit na paghikbi sa mga sandaling iyon. Miss. Yun na lamang ang namutahay sa mga labi ni Teo habang nakatingin na rito. Ngunit tila hindi nito narinig ang pagtawag niya rito dahil ilang sandali pa'y nagsalita na ulit ito roon. At pangalawa, gusto ko lang pong malaman mo na kung nasa sitwasyon ka na po talaga na wala ka ng pagpipilian, tatanggapin mo na lang talagang katotohanan na para sa iyo ng isang bagay na ayaw mo mangyari. At ang bagay na iyon ay pagkatiwala mo na lamang sa Panginoon. Kasi po sir, wala na po akong ibang makapitan pa. Wala na po akong taong malalapitan pa. Dahil nagkautang po ako. At ang utang po na yun ay kailangan ko pong bayaran hanggat sa abot ng aking makakaya. Kasi hindi pa po ako bayad sa taong yun. Sa taong yun na sadyang napakalapit sa puso ko, sa buong pagkatao ko. At ang taong yun na pinakamamahal ko. Wala pa akong mukhang maiharap sa kanya. Kasi may utang pa po ako. At kailangan ko nang bayaran yun. Dahil kung hindi, mananatiling malayo ang loob niya sa akin. Kaya upang mapalapit sa akin ang loob niya, kinakailangan ko itong gawin. Upang mapalapit siya sa akin kahit paunti-unti lang. Kahit hindi agad-agad. Basta paunti-unti lang. Mahal na mahal ko kasi siya Siya nang nakagisnan ko mula pa nung bata pa ako. Kaya hanggat maaari ay ayaw kong magkalayo kaming dalawang mula sa isa't isa. Hanggat maaari ay titiisin kong ugaling meron siya. Na kahit nilalayo na siya ng mundo, ng mga tao sa paligid niya, ay narito pa rin ako at handang ipagtanggol at ipaglamat siya. Kasi po mahal ko siya at hindi ko siya iiwan. Ang ginagawa kong ito ay para sa kanya. Para maialis ko na siya sa kahirapan. Pagod na po kasi siya sa pagiging mahirap. Kaya iyahan ko po siya mula sa kahirapan, mula sa putikan. Gagawin ko po ang lahat upang mangyari yun. Para sa kanya. Kaya nandito ako. At para po sa kanya, yayaman po ako. Yayaman po ako. Mahinang hagulol nito roon sa mga huling sinabi. Kaya sa Teo ng mga sandaling iyon ay muling napalagok ng alak at sunod-sunod niyang inubos lahat ng iyon hanggang sa magkaroon siya ng lakas ng loob. Nalapitan ito at yakapin. Nais siyang pakalman nito sa mga sandaling iyon. Nais siyang yakapin ito ng mahigpit. Pero nahiya siya. Ngunit ilang sandali pa tila natanggal na ang pagiging mahiyain niya dahil sa mga alak na naubos niya. Hanggang sa nagkaroon na siya ng lakas na loob na dahan-dahan na itong lapitan at umupo sa tabi nito. Miss, pwede mo nga pala akong yakapin kung gusto mo. Nag-init ang buong mukhang wigan ni Teo. Kaya napaisip siya na kulang pa yata ang mga alak na nainom niya dahil ayon. At nag-init na naman ang buong mukha niya dahil sa hiya. Kaya bumuntong hininga na lamang si Teo roon. At marahang
Ininat ang kamay nito, sabay sabing, "Sige, ako na lang ang yayakap sa'yo. Okay lang ba?" Napapalunok sa kaba na wika ulit ng binata. Tila natigilan naman ang dalaga sa kanyang sinabi. Dahil marahan na itong nag-angat ng tingin sa kanya hanggang sa nagtama ng mga mata nilang dalawa roon. Muli ay napahugot na naman tuloy ng hininga sa Teo. Dahil kitang-kita niya kung gaano kapula ang luang mga mata nito. Tanda ng matinding pag-iyak sa mga oras na iyon. Pagkuway nagbuga na lamang ng hangin ang binata bago marahan na. Iniyapos ang mga braso niya sa malambot at tila napapagod na sa mundo. Nakatawan nito. At doon, mas lalo lamang itong naiyak ng impit sa ginawa niya. Tuloy ay napansin ni Teo na tila marami nang nagtinginan sa gawin nila. Lalo nang makasama niya doon nang lalawak ng mangisi habang nakatingin sa kanila at nag-approve pa. Napaisip siya baka inisip lang mga ito na dumadambot siya sa babae. Kaya napabuga na lang ulit ng hangin ang binata at nagsalita roon. "Samahan mo ako paalis sa club na ito. Total bayad naman ang mga oras mo sa akin eh. Kaya may karapatan na akong dalhin ka sa kung saan ko man gusto. At kung gusto kong magpalipas ng gabi kasama ka. Dahil pakiramdam ko ay kailangan mo ng kasama at kausap sa mga sandaling ito. Yan ay kung okay lang sa'yo. Okay lang ba sa'yo?" Kinakabang wika ni Teo habang nasa isip niya ay, "Please, pumayag ka. Please, pumayag ka na." Parang ewan na dasal niya sa isipan. "Sige po sir, salamat po." At pagkasabi ng babae niyon ay, magkasabay na nilang nilisan ng lugar na iyon. Pagkarating nilang dalawa sa hotel room, ay ganang inahin ni Teo ang babae na mag-inuman sila upang kahit saglit lang ay mawawala naman kahit kaunti ang sakit na nararamdaman at pinagdadaanan nito. Ang bigas sa loob ng dibdib nito. At yun na nga ang nangyari. Nag-inuman sila buong gabi hanggang sa nalasing na talaga sila pareho. At pareho pa rin wala sa tamang huwisyo. Hanggang sa... Ako nga pala sa Teo. Mateo Sandoval. Ikaw ba? Anong pangalan mo? Mapupungay ang mga matang tanong ni Teo sa babae habang nakatitig rito. Matamis na ngumiti naman kaagad ang babae sa kanya. At kahit loan pa rin ang mga matay, sumagot rin naman ito kaagad sa kanya ng Joyce. Joyce Escalante, ang pangalan ko. Napaka-common, no? Pero alam mo, isa lang ang alam kong hindi ko pagkakatulad sa ibang mga Joyce Escalante sa mundo. At yun ay ang pilat dito sa braso ko. Ito, oh. Mangiti pa rin sa mga labing pinakita nito sa kanya. Ang pilat na naroon sa isang braso nito. Marahang hinawakan naman iyon ni Teo. At marahan rin siyang gumuhit ng maletra roon. Nagkatitigan sila ulit. Hanggang sa namalayan na lang niya ang sarili na hinalikan ng braso nito na may pilat. At masayang ngumiti rito sabay mahinang nagsalita. Kahit anong mangyari, kung magkakahiwalay man tayo pagkatapos nito, ay nais kong malaman mo na hindi ko kakalimutan ang pilat na to sa kaliwang braso mo. Dahil ito lang magpapatunay sa totoong Joyce na nakilala ko ngayon. Pero alam ko namang di mo ako iwanan pagkatapos nito eh. Tutulungan kita at ilalayo kita sa lugar na iyon. Sabot ng aking makakaya. Pangako yan, Joyce. Pangako yan. Galing mismo sa kaibuturan ng kayang puso ang panghuling wika ni Teo kay Joyce bago niya inangkin ang mga naghihintay ng mga labi nito at ang malambot at mabagong katawan nito sa mainit at romantikong gabi na iyon. 5 years later. Tahimik na nagkakape si Teo ng umagang yun sa isang tanyag na cafe. Habang kanina pa nakatitig sa kawalan roon, may hinihintay siya at gusto niyang makita ito kaagad. Mr. Sandoval, I'm sorry if I came here late. Traffic kasi. Isang simpleng ngiti naman agad ang pinakawalan ni Teo sa lalaki sabay sabing, "That's okay. Ang importante ay dala mo ng kailangan ko." "So where is it?" Excited na tanong ng binata sa private investigator na iyon. Hindi niya nakabilang kung pinangailan na ito sa mga private investigator na hinire niya mula pa noong nakalipas ng mga taon. Pero dasal niya na ito na sana talaga
ang makakatulong sa kanya na mahanap ang taong noon pamanay gustong-gusto niya nang makita ulit. Yes sir, dala ko na po. At ito na po yun. Anito't marahang inabot kay Theo ang isang brown envelope. Kaya walang inaksayang oras sa Theo, nabuksan ang envelope hanggang sa tumambad sa kanyang isang litrato ng magandang babae. Pinasadahan niyang mabuti ang mukha nito sa larawan hanggang sa dubako ang tingin ni Theo sa kaliwang braso nito roon. At doon, yung excitement na kanina pa niya naramdaman ay bigla na lang pumutok at naglahong parang bula. Dahil ang babaeng noon pa man niya hinahanap at ang babae na sa larawan ay hindi magkatugma. Kaya napabuntong hininga na lamang ang binata at pahapyaw na nagsalita. No, that's not her. Walang pilat sa kaliwang braso ang babaeng yan. So that's not her. Dismayadong wika ni Theo at pabuntong hiningang napapikit na lamang ng mariin roon. Malungkot na napabuntong hininga na lang din tuloy ang private investigator ng binata sa kanyang salita. I'm sorry sir, if that's the case, I did my best. But unfortunately, parang tama nga kayo noon na ang hirap niyang hanapin. So I'm sorry if I disappointed you sir. But I'll try again. No, it's okay. Like you said, you did your best already. So ako na lang sigurong bahala next time. Ako na naman ang maghanap sa kanila. At kung hindi talaga kami nakatakdang magkita, mararamdaman ko naman siguro yun. Pero sana talaga, makita ko na siya ulit. Ani Theo, at malalim ang tingin na tumingin sa malayo. Kumunot naman ang noon ng private investigator pag ko ay nagtanong ito sa binata. Sir, if you don't mind me asking, kano-ano niyo po ba ang babaeng to? At bakit gano'n na lang ang kagustuhan mong mahanap ulit siya sa loob ng 5 taon? Isang matamlay ng ngiti naman kaagad ang isinagot ni Theo sa lalaki. Pag ko ay mahinang bumulong sa kanyang isipan. Ang babaeng to ay napakahalaga para sa akin. Siyang dahilan kung bakit ko narating kung ano mang narating ko ngayon. Nagpakahirap ako para sa kanya. Nagtiyaga, nagpakayaman. Para pag dumating ang araw na sisingilin na siya sa lahat ng pagkakautang niya sa taong yun. Ako na mismo magbabayad sa mga yun. At alisin ko na siya sa lugar na yun na napipilitan lamang siyang pasukin. Nagpakayaman ako para sa kanya. Para maging deserving ako sa kanya. At para payagan siya ng taong yun na magpakasal sa akin upang makasama ako habang buhay. Naipangako ko na sa sarili ko nun na ang babaeng una kong naangkin at makuha ang matinding respeto ko ay siyang pakakasalan ko at magiging asawa ko habang buhay. At ramdam ko noon pa mang gabing na yun na siya ng babaeng ipinagdadasal ko. Pero iniwan niya ako kinabukasan at hindi ko na siya ulit nahanap pa. Hinanap ko siya sa kung saan-saan. Pinahanap. Pero magaling siya magtago. At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin siya makita. Sa totoo lang, gusto ko nang sumuko. Pero naisip ko, wag muna. Hanggang hindi ko pa siya nakikita. At hanggang hindi ko pa nakikita na nasa mabuting kamay na siya. Unang buhay ng tahimik at mapayapa. Kung may asawa na siya ngayon, nobyo, o may sarili ng pamilya, tatanggapin ko na lang yun ng buong buo. Dahil at least, nasa mabuting kalagayan na pala siya. Yun lang gusto kong malaman. Kahit hindi ko na siya mapapakasalan, okay lang. Basta't malaman kong nasa mabuting kalagayan siya. Okay na ako dun. At hindi ko na siya lalampitan pa. Wika na Theo sa kanyang isipan at bumuntong hininga na lamang roon bago nagsalita. Saka ko nasasagutin yan pag nasa kondisyon na ako magsalita tungkol sa bagay na yan. Total kaibigan naman kita at pinagkakatiwalaan na kita. Pero sa ngayon ay hindi ko po muna sasabihin sa iyo. Dahil ang gusto ko munang gawin ngayon ay mag-relax muna kahit saglit. Kaya Mr. Ival, may alam ka bang lugar na tahimik at hindi ako kilala ng mga tao? At higit sa lahat, isang lugar na pwede kong mai-relax ang utak ko at buong isipan kahit saglit lang. I need that place for 1 week. Kaya Mr. Ival, may alam ka bang ganyang lugar? E simpleng ngiti sa malabing wika na Theo rito. Agad naman itong napaisip roon ng ilang segundo. Hanggang sa tila may niisip ito roon pag gawin nagsalita na. Sa isang malayong probinsya po, malayo sa mga tao, at hindi dikit-dikit ang mga bahay o apartment sa probinsyang yon.
Malayo ng ilang kilometro ang mga bahay. Sa lugar na iyon, kaya nasisiguro kong walang makakaistorbo sa iyo roon. Malapit din yun sa baybayin. Kaya kung aprobado sa iyo ang lugar na yun, sir, sabihin niyo lang at tutulungan ko po kayong makabook agad ng apartment doon na maganda. At good for 1 week vacation lang. Masayang anunsyo ng private investigator kay Theo, kaya agad na napangiti ang binata sa suhestyon nito. Samantala, hawak-hawak naman ang mahigpit ni Joyce ang maliit na kamay ng kanyang 5 taong gulang na anak habang tinatahak nilang daan patungo sa bagong bahay na nabili niya para sa kanilang mag-ina. Probinsyang lugar na iyon, isang probinsya na may mga apartment at mga bahay. Malayo nga lang sa isa't isa ang mga bahay at ang mga apartment roon. Compound iyon na pagmamayari ng 2 magkapatid na may connection sa trabaho niya. At ang trabaho niyang iyon ang nagsuggest na kung ayaw niya talaga ng mga kapitbahay, ng mga chismosa, at lagi silang pinag-uusapan at laging binabantayan ang kilos nilang mag-ina, ay doon na lang daw siya sa lugar kung saan ilang kilometro ang layo ng mga bahay sa isa't isa. Bahala na raw ang mahal na bahay, basta hindi na sila laman ng paksa at hindi na sila gagawa ng kung ano nung kwento ng mga matatabi na digla. Ayaw kasi ni Joyce ng ganon, lalo na't nadadamay ng anak niya. Kaya palipat-lipat sila ng tirahan sa loob ng 5 taon. Pero pakiramdam niya, iyon na talagang tamang lugar para sa kanila ng anak. Work from home rin naman ang trabaho niya. At naka-online class lang si Justin kaya napaka-convenient sa kanyang lugar na iyon. Kaya may masayang ngiti sa mga labing. Niyoko ni Joyce ang gwapo at mabait na anak sa kakinausap ito. Justin, kumapit ka lang kay Mami ha. Huwag kang bibitaw sa kamay ni Mami. At huwag ka rin tatakbo. Hindi pa natin kabisadong lugar na to. Kaya baka kung mapano ka. Kaya huwag kang hiwalay kay Mami. Dahil malapit na rin naman tayo sa bagong bahay na titirhan natin, okay? Malumanay na wika ni Joyce sa pinakamamahal na anak. Na agad namang magiliw na tinanguan ng bata. At sumagot ng, okay po Mami, masusunod po. Mabait na sagot ng paslit na agad namang nakapagpangiti ng matamis kay Joyce habang mahigpit na hinawakan ng maliit na kamay nito at mahigpit ring hinawakan ng maleta nila sa isang kamay niya roon. Sa kabilang banda, hinihingal at namumungay ang mga matang. Tiningnan ni Theo ang paligid ng compound na iyon. Tulog ang gwardya at tahimik ang paligid pero hindi napansin ni Theo ang iba pang detalye ng lugar. Dahil para sa kanya, pas kapansin-pansin ang matinding pagod at pagkahilo niya ng sandaling iyon. Masaya man siya dahil sa wakas ay nakarating na siya sa lugar na yon na gusto niyang puntahan. Ay parang nais pa rin niyang sumigaw roon sa matinding galit dahil nakarating siya sa lugar na iyon na sobrang dungis at wala ng pera at mga gamit. Dinukot ang wallet niya at binudol ang mga gamit niya doon sa pier. Isang araw nang nakaraan mula nung dumating siya sa probinsyang yon. Tuloy parang gusto niyang mura-murahin ang private investigator na iyon at idemanda ito dahil mali ito ng inirekomendang lugar sa kanya. Damn it. Kahapon ba ako palaboy-laboy dito at nagmamakaaw na sanay. Piramin nila ako ng phone para makatawag ako sa sekretarya ko pero walang ni isang nagpahirap sa akin. Shit. Mukha bang di mapagkatiwalaan ang mukha ko? Well, sa bagay. Sino ba magtitiwala sa lalaking mukha ng madungis na pulubi dahil sa kakalakad at kakabilad sa araw? Nagtatanong sa mata kung saan ko mahanap ang masulok na compound na ito. Tapos nakikiusap pa sa driver ng tricab na ihatid ako dito. Buti na lang may mga puso yung iba. At yung isa nga'y inihatid na ako dito. At buti na lang na isaulo ko ang number ng magiging apartment ko dito. At kung sinong hahanapin. Dahil kung hindi, mamamatay talaga ako dito. Wala pa man yata mga payphone sa lugar na to. Shh, putya. Makapasok na nga. Hilong-hilo na talaga ako at gutom na. At sa tingin ko, hindi ko na talaga kaya. Pero kakayanin mo pa ito. Theo, pumasok ka na lang total. Tulog naman yung guard. Kung gigisingin mo yan for sure, hindi ka rin papasukin yan. O i-hold ka pa, or worst, paalisin ka kagad. Dahil mukha ka ng baliw na taong grasa. Kaya kailangan mo nang pumasok para makarating ka muna sa apartment mo at hanapin mo si Mrs. Cruz para ma-assess ka na. At nang makaligo ka na at makakain. Damn it. Ang laking provision nito sa buhay ko. Nakakabwisit. Tch. Mahabang pagmamaktol na lamang ni Theo sa kanyang isipan. At nang hinang pumasok sa loob ng compound na iyon. Susuray-suray na naglakad siya. Napapadaan sa mga bahay-bahay roon. Pero parang
Di niya talaga kayang gutom, uhaw, at pagod na nararamdaman. Parang nais tuloy niyang pagsisihan kung bakit di niya ginising ang guard. Siguro kung ginising niya lang ito at nanghingi ng makakain o maiinom rito ay baka binigyan pa siya. Pero pwede ring hindi at paalisin na siya kagad ng guardyang iyon. Wala pa man siyang pwerba na magrarent ng apartment doon. At di na rin niya matawagan ng may-ari dahil sa kasamaang palad. Dinukot ang kanyang phone kahapon. Napabuntong hininga na lamang si Teo at nanghinang naglakad pa ulit. Pero hindi na talaga kinaya pa ng buong katawan at sistema niya. Kaya yung ikatlong bahay na nakita niya ay barahin niya nang nilapitan kahit hinang-hina na talaga siya at hilong-hilo na. Pero nakuha pa rin kumatok na Teo roon. Ngunit nung akmang kakatok ulit siya ay di na yun nangyari dahil tuluyan nang bumigay ang katawan niya. Nagdilim na ang buong paligid na Teo at tuluyan na siyang bumagsak sa malamig na sahig ng bahay na iyon. Dahan-dahan siyang napapikit. Pero bago siya tuluyang nawala ng malay, ay nakita niyang biglang bumukas ang pinto niyon at isang batang paslit ang nagmamadaling lumapit sa kanya. "Mommy Joyce, help! May tao pong nahimatay dito sa labas!" Iyon ang nakakagulat sa mga huling salitang narinig ni Theo bago siya tuluyang nawala ng malay. Hindi maaari ito. Hindi. Gulantang na reaksyon na lamang ni Joyce habang nakatitig sa mukha ng walang malay na si Theo. Iyon na lamang naging reaksyon niya matapos niya itong maipasok sa loob ng kanyang bahay at maihiga sa mahabang sofa. Kaya familiar sa kanyang mukha nito kanina dahil kilalang kilala niya palang lalaki noon pa. Kaya naman napalunok na lamang si Joyce ng sunod-sunod roon. Saka may mabilis na tinawagan sa kanyang cellphone habang pilit na pinapapasok sa kwarto ang kanyang anak na si Justin. "Hello sir? Pasensya na po sa istorbo pero nandito po si Theo sa bahay namin ng anak ko." At ganun na lamang ang gulat ng nasa kabilang linya. "Okay Joyce, I'll be there in an hour." Anito't pinutol ang tawag. Si Joyce naman ay pabuntong hiningang nilapitan si Theo ng marahan at napapalunok na sinalat ito sa noo-noon. Para kasing nanginginig ito eh. Kaya kinakabang nilapitan na lang niya ito at chinek. At doon niya na lamang nanginginig nga ito. At sobrang init nito sa mga sandaling iyon. Saka lang niya napansin na namumutla pala ito roon. Kaya malakas na nagbuga na lamang ng hangin si Joyce at inasikaso na si Theo roon. "Mommy, ano pong ginagawa niyo?" Agad namang napasigaw ng malakas si Joyce dahil sa matinding pagkagulat. Dahil sa biglaang pagsulpot ng pinakamamahan niyang anak. "Justin, ano ka ba? Di ba sinabihan ka na ni Mami na pumasok ka sa kwarto mo? Bakit parang di mo narinig si Mami?" Malumanay na pangaral ni Joyce sa anak na agad na ba na ding sinagot nito ng, "Pumasok naman po talaga ako sa room ko, Mami. Kaya lang po ay na-curious po talaga ako kung sino yung stranger sa bahay natin po. Kasi po ngayon lang po kita nakitang nag-alala ng gusto sa isang stranger po. Kasi yan po, kanina po kita nakikita na dinadampian ng bimpo ang noo at katawan niyo, Mami. Kita ko po na nag-aalala po kayo sa kanya. Sabi mo pa nga po, Diyos ko, ano bang nangyayari sa'yo? Tapos parang nagpipigil ka po ng luha sa mga mata mo po. Ano pong nangyari sa'yo, Mami? At ano pong nangyari sa stranger po?" Napaaong na lamang ang mga labi ni Joyce sa sunod-sunod at curious na mga tanong ng kanyang anak. At the same time, sobrang nahiya siya rito dahil nakita pala nito ang mga reaksyon niya kanina at wala sa sariling mga bulong niya roon. Napapikit tuloy siya ng mariin at inilagay sa isang bowl ang mainit na sabaw ng karning baboy roon para mahigop yun na Theo upang tumigil na sa panginginig ang buong katawan nito. Sa totoo lang kasi, sobrang nag-alala talaga siya kung paano ito. At dahil careless siya, ayun nga nakita ng anak niya ang pag-alala niyang iyon kay Theo sa lalaking pinakaunang nagmamayarin sa puso niya, katawan at buong pagkatao niya mula noon. At hanggang ngayon, napalunok na lamang si Joyce at napaiwas ng tingin sa naisip niyang iyon. Pagway ng isipan na lamang niyang sumagot sa anak. "Baby, alam kong nalilito ka sa mga nakikita mo ngayon. Pero gusto ko lang malaman mo na yung stranger na yun na sinasabi mo ay kaibigan ng mami mo dati." Wika ni Joyce at biglang may nagsalita rin mula sa kanyang likuran ng, "At hindi lang siya dating kaibigan ng mami mo dati, kundi isa rin siyang empleyado ni Tito Vince mo doon. Ako ang boss ng stranger na yun noon." Nakangiting wika ni Vince sa bata habang papalapit ito sa kinaroroonan nila. Agad namang napatawa-tawa ang paslit
at sinabing, kaya po pala ganun na lang po ang pag-aalala at pag-aasikaso ni Mami sa kanya kanina, Tito Vince. Kasi hindi po pala siya totally stranger sa inyo ni Mami po. Masayang wika ng bata. At ang sinabi ng paslit ay nagdulot ng matinding pag-iinit ng magkabilang pisngi ni Joyce. At ikinatawa naman iyon ng mahina ni Vince sabay kantsaw sa kanya ng, inasikaso pala siya ng Mami mo kanina? Bakit daw? At teka, para kanino pala yung sabaw ng karning baboy na yan? Para sa akin ba yan? Ha, Joyce? Tatawa-tawang pang-aasar pa nito sa kanya. Kaya mas lalo na lang nahiya si Joyce roon at iiling-iling na lang na sumagot. Siyempre, para sa ating lahat to. Pero itong nasa bowl na, para kay Theo to. Kasi sir, nanginginig ang buong katawan niya kanina. Nilalagnat din siya ng matindi. Kaya nasikaso ko na lang po siya kanina. At eto nga't, nagluto na lang ako nito para makakain na siya pagising niya. Wika ni Joyce. At mabilis namang kumunot ang noo ni Vince roon, saka seryosong nagsalita. Ganun ba? Damn it. Saan ba kasi nanggaling ang lalaking to? At bakit nagkaganito? Teka, at pupuntahan ko siya ha. Isang tango naman kagad ang sinagot ni Joyce sa sinabi ng former boss ni Theo na si Vince. Pagway na pabuntong hininga siya roon at hinarap ng ang anak. Anak, pasok ka muna sa room mo ha. May pag-uusapan lang kaming importante ng stranger at ang Tito Vince mo mamayang konti. Kaya dun ka muna sa room mo at mag-aral muna sa lesson niyo bukas ha. Susunod ako doon anak. I promise, I love you. Naglalambing ni Joyce sa anak na agad namang magiliw na sinagot nito ng, Opo mami, I love you more po. Anito at nagtatakbo nang pumasok sa kwarto nito matapos niya itong kintalan ng halik sa noo nito. Pagkatapos ay pinuno ni Joyce ng hangin ang kanyang dibdib. Bago kinakabang, tinitigan niya ang kwarto ng kanyang anak at nahulog na siya sa malalim na pag-iisip. Marahang nagmulat ng mga mata sa Theo. Medyo masakit pa rin ang buong katawan niya sa mga sandaling iyon. Pati ulo niya ay tila mabigat din sa pakiramdam. Masakit kasi, kukurap-kurap ng marahan na tumingin-tingin siya sa paligid ng tuluyan na siyang magmulat ng mga mata. Pagway nakangiwing hinawakan niya ang kanyang sentido at pinakiramdaman ng sarili. Medyo hindi na masamang pakiramdam niya. Parang hindi na rin siya mainit at hilong-hilo. Di tulad kanina. Oh, gising ka na pala Theo. Masaya ako't nakita kita ulit. Napatingin naman kagad sa Theo sa pinanggalingan ng tinig niya iyon. Na kahit 5 taon niya nang di na ulit narinig ay pamilyar pa rin sa kanya. At ganoon na lamang ang pamimilog ng mga mata ni Theo. At bahagyang nag-awang ang kanyang bibig. Nang sa wakas ay makumpirma nga niyang tama ang kanyang hinala na kung sinong may-ari ng boses na iyon. Boss? Boss Vince? Talagang hindi makapaniwalang bulalas na Theo roon. Ngumiti naman ito ng simple sa kanya at nilapitan siya sa bayakap sa kanya at tinapik-tapik ang kanyang likuran. Ako nga, kamusta ka na Theo? At anong ginagawa mo dito? O mas tama sigurong itanong sa iyo ang, paano ka napunta sa lugar na ito? At sa bahay pa ni Joyce mismo. Ako mo magsasalita sana si Theo pero dahil sa mga huling salitang binatawan nito ay nalak na yatang panga niya sa narinig. Joyce? Joyce daw? Hindi ba ako nagkakamali ng narinig? Naninigurong tanong ni Theo sa kanyang isipan habang marahang kumakalas sa yakap ng buting former boss na si Vince. Pagkuway tatawa-tawa ng alanganin na naglakas loob na lang si Theo na nagsalita raw habang ang puso niya ay sasabong na yata sa sobrang kaba sa mga oras na iyon. Boss, bago ko po sana sasagutin yung mga tanong mo, pwedeng pakiulit yung sinabi mo kanina lang? Kaninong bahay to ulit? Ani Theo, at lihim na lumunok ulit ng laway roon. Kaya nakangiti ulit ng sumagot si Vince habang makahulugan ng nakatingin sa bandang likuran niya. Theo, kay Joyce ang bahay na ito. At oo, ang Joyce na alam kong na picture art mo sa isipan mo ngayon at ang Joyce na binanggit ko ay iisa. At kung gusto mo ng prueba, very well then, nariyan na siya. Ani Boss Vince, kaya na may dahan-dahang napatayo sa Theo mula sa pagkakaupo at marahan ng nilingon ng taong sinasabi nito. Hello, Theo. Kamusta ka na? At iyon lang at bigla na parang gustong sumabog ng puso ni Theo sa sobrang kasiyahan na kayang nararamdaman sa mga sandaling iyon habang harap ang babaeng matagal na panahon niya nang hinahanap. At ngayon, sa mga sandaling iyon, ay nasa harapan niya na.
Tiningnan niya ang kaliwang braso nito at tila gusto niyang mapaiyak nang makita ang isang pilat roon. Panginoon, kung panaginip man ito ngayon, huwag mo na sana akong gisingin pa. Sobrang saya na wika ni Theo sa kanyang isipan habang pinipigilan ang mga luhang nais ng sumungaw mula sa gilid ng kanyang mga mata. Joyce, ikaw na nga ba yan? Halos hindi na yan lumabas mula sa bibig ng binata. Titig na titig siya kay Joyce at ganun rin naman ito sa kanya. Ang tanging pinag-iba nga lang sa pagtitigan nilang iyon ay siya. Halatang may pangungulila sa mga mata habang nakatitig rito. Ngunit si Joyce ay halatang may takot at kaba na nabasa siya sa mga mata nito habang matiim na tinitigan siya. Napahinga naman si Joyce ng malalim roon at umupo sa tabi ni Vince sa kabilang sofa bago mahinang sumagot. Oo, hindi ka nagkakamali. Maupo ka nga pala ulit. Maupo tayong tatlo. Heto nagdala ako ng makakain natin. O ito kumain ka na din, Theo. May ulan kasi sa labas kaya masarap higupin itong sabaw ng baboy. Hindi makatingin sa kanya ng wika ni Joyce. At saka palang yata napansin ng binata ang dala-dala niyang food tray roon. Agad namang napansin ni Theo ang makahulugang pagngiti roon ng former boss niya, sabay sabing, dahil pala sa ulan sa labas, kaya mo siya pahigupin niyang sabaw na yan? Akala ko ba sabi mo kanina ay para mawalang panlalamig ng katawan niya dahil sa lagnat. Saan kayang tuturoon? Nakapagtataka. Tatawa-tawang pang-aasar ni Boss Vince kay Joyce na agad namang ikinapula ng mga pisngi ng huli. Napangiti na rin tuloy ang binata at matamis ang ngiti sa malabing humigop na nga ng sabaw roon, sabay sabing, masarap, sobra, salamat dito. At maraming salamat din sa pagtulong mo sa akin kanina. Sinserong wika ni Theo, ngunit napakunot noo siya nang makita niyang agad na pailing si Joyce roon, sabay tila kinakabang sumagot ng, ang totoo talaga niya, Nay. Ang anak kong si Justin ang unang nakakita sa'yo sa labas. Siya kasing unang nagbukas ng pinto kanina. At saka lang ako nakalapit sa'yo nang tawagin niya ako. At di pa kita nakilala kanina ng lubusan habang tinutulungan kitang makapasok sa loob. Pero yung mukha mo ay pamilyar na talaga. Hanggang sa, siya na nga, nakilala na kita sa wakas. Kaya tinawagan ko na si Sir Vince para papuntahin dito total. Malapit lang naman ang opisina niya dito sa compound. So ayun na nga, hanggang sa nagising ka na. At ito na tayo, nag-uusap na. So, kamusta nga pala ulit ang pakiramdam mo? Nilalagnat ka pa ba? Nilalamig ka pa ba? Ngunit ang iba pang sinabi ni Joyce kay Theo sa mga oras na iyon ay hindi talaga nagsinkin sa utak niya. Dahil ang tanging ulit-ulit na umalingaw sa buong isipan niya sa mga sandaling iyon ay ang linyang. Ang anak kong si Justin, ang unang nakakita sa iyo sa labas. Paulit-ulit yung umalingaw sa pandidig ng binata hanggang natagpuan na lang niyang sariling. Wala sa sariling diretsyong nagsalita roon. Yes, I remember. I clearly remember that child's voice earlier. Kaya may tanong sana ako sa iyo ngayon, Joyce. Sinong ama ng anak mo? Sinalakay ng labis-labis na kaba ang loob ng dibdib ni Theo sa mga sandaling iyon. Agad nagtinginan sina Boss Vince at Joyce pagkatapos nun, tila nag-uusap ang mga mata ng dalawa. At matapos ng ilang segundo ay nagsalita. Ang ama ng anak ko ay si Sir Vince, Theo. Anak namin si Justin. Parang pinagsakluban naman ng langit at lupa sa Theo sa narinig mula kay Joyce. Mula sa babaeng kahit wala na sa tabi niya sa loob ng 5 taon, ay patuloy pa rin niyang minahal at inasam-asam na makita. Pero ngayon, nalaman na lang niya na naisettle na pala nito ang buhay sa iba. At masakla pa sa former boss niya pa. Pero naisip niya na sa bagay. Noon pa mang nasa club pa sila 5 years ago ay halata nang interesado si Boss Vince kay Joyce. Kaya napabuntong hininga na lamang ng malalim sa Theo dahil doon. Ang hirap huminga ng maayos. Nasabi na lamang ni Theo sa kanyang isipan habang pinipigilan ang sariling huwag dukdukin ng kamao ang kanyang dibdib sa mga sandaling iyon. Ngunit ganun pa man ay nagawa pa rin niyang ngumiti ng pilit sa dalawa at magsalita roon. Ganun ba? So paano pala kayo nagkakilala? If you don't mind me asking about it. Parang ano lang kasi, parang magic lang.
Tumatawa ng mahina na wigan ni Theo na naging dahilan upang magtinginan muli ang mga ito. Nais tuloy magtaas ng kilay ng binata, lalo na nung tila parang iba ng tingin ni Vince kay Joyce sa mga sandaling iyon na para bang may nais sabihin, pero dahil naroon siya ay pinipigilan na lang nitong sarili. Pagway hinarap na niya ulit si Joyce bago tumikim at nagsalita. Ang totoo kasi niyan. Pero hindi na ipagpatuloy pa ni Joyce ang anumang gustong sabihin dahil sumingit na lamang si Vince sa pagsabi roon bigla ng, ang totoo niya, Theo, ay hindi ko talaga anak si Justin. Wika ni Vince na nagpabilog pareho sa mga mata ni na Joyce at Theo bago nagtinginan sa isa't isa. Nagtatanong ang mata ni Theo sa dating boss niya. Pagkuhay kay Joyce naman siya tumingin, ngunit umiwas lang ito ng tingin sa kanya, sabay mariing nagsalita. Sir, ano ka ba? Mariin itong sabi. Joyce, ano ba talagang totoo? Seryoso ng ekspresyon sa gwapong mukha ni Theo. Naiinis kasi siya sa mga reaksyon at sinasabing iyon ni Joyce. Alam niya may tinatago ito at gusto niya nang malaman iyon. Ramdam ng puso niya na may dapat siyang malaman at handa siyang makinig kung ano man yun. Joyce, uulitin ko. Ano ba talagang totoo? May dapat ba akong malaman, Joyce? Meron ba, ha? Please sabihin mo naman. Kasi 5 taon, Joyce 5 taon kitang hinanap at putang ina. Napakahirap sa akin ng mga panahon yun. Kasi iniisip kong nasa mabuting kamay ka na. O may nangyari na ba sa iyo masama? Kaya kita hinanap. Pero di kita matagpuan. Ilang private investigator na yatang hinire ko para hanapin ka. Pero ni isa sa kanila hindi ka pa rin magawang hanapin man lang. Gusto kitang padagutan noon Nagpakayaman ako para sa iyo. Para mabayaran ko ng utang mo sa taong yon na sinasabi mong pinagkakautangan mo. Kasi gusto ko rin tuparin ang binitawan kong pangako sa iyo noon. Natutulungan kita at ilalayo kita sa lugar na yon na kailanman ay hindi nababagay sa iyo. Pero parang ayaw mo Kasi nga diba, pagising ko wala ka na. Iniwan mo na ako bigla. Ni isang hint na kung saan kita matatagpuan ay wala kang binigay sa akin. Pero ganun pa man ay hinanap pa rin kita. At ngayon ay kaharap na kita matapos ng 5 taon kong paghanap sa iyo. Pero alam mo, masaya ako. Masaya pa rin ako. Kasi nasa mabuting tao ka naman pala napunta. At maayos na ang buhay mo. So I'm at peace now. Hindi ko na kayo guguluhin pa ni Boss Vince. Pero bago ako alis sa bahay mo ngayon, gusto ko talagang malaman ang nangyari noon. Gusto kong malaman ang lahat-lahat na nangyari noon. Kaya pakiusap, Joyce. Sabihin mo na. Dahil kahit gaano pa kapangit yun, handa pa rin akong pakinggan ka. Kaya pakiusap. Sabihin mo na. Nahirapan ang pagmamakaaw ni Theo kay Joyce. At si Joyce naman sa mga sandaling iyon ay tila hindi alam anong sasabihin. Tila ba'y nagulat talaga ito nang sobra sa kanyang sinabi. Sa kanyang ibinunyag na hinanap niya ito at handang tulungan. Pananagutan. Kitang-kita niya iyon sa mga mata nito habang nanlalaki ang mga mata. At awang ang bibig na tinitigan siya. Pasimpleng nahawakan din nito ang ibabaw ng dibdib. Tila ba hindi ito makahinga ng maayos sa labis na pagkabigla sa kanyang sinabi. Theo, iyon na lamang ang namutayan mula sa labi ni Joyce sa mga sandaling iyon. At doon, bigla na lang hinawakan ni Vince ang kamay ni Joyce at malumanay na nagsalita. Sabihin mo sa kanya, Joyce, ang lahat-lahat na nangyari noon para maliwanagan siya at para maging maayos ng lahat. Hindi umimik si Joyce na natili lang itong tahimik na umiyak roon. Humihikbi. Parang pinigari ng puso ng binata sa nakikita sa babaeng minamahal. Pero hinintay niya pa rin ang anumang gustong sabihin nito. Hanggang sa nakita niya nang tumango ng marahan si Joyce bago matapang na tinitigan si Theo sa mga mata. Saka may mapait na ngiti sa malabing nagsalita. Sige, uumpisahan ko. Sa simula. Napapalunok nitong sabi na naging dahilan upang palunok din ang binata. Tumayo na rin naman si Vince at pumunta sa kung saan. Kaya nung sa wakas ay sila na lang dalawang natira sa sala ay nagpatuloy na ito sa pagsasalita roon. Theo, sisimulan ko ang kwento mula sa nung huli tayong makita. Kung naalala mo, pagising mo sa umaga, wala na ako sa tabi mo. Kasi umalis na ako nun. Umalis na ako agad bago ka pa magising. Kasi pakiramdam ko, lahat ng sinabi mo sa akin nun
nung wala pang nangyari sa atin, ay bunga lang ng kalasingan mo. Kasi Theo, may tumawag sa'yo eh. May tumawag sa'yo kinabukasan. At dahil himbing na himbing ka sa pagtulog mo at hindi ka nagigising kahit anong gising ko sa'yo, eh sinagot ko na lang ang tawag sa iyo nun sa pag-aakalang emergency iyon. Pero yun pala, boses ng isang matandang lalaki ang bumungad sa akin at galit na nagsabi ng nasan ka raw at manganganak na raw ang anak niya, na wala ka rang kwentang lalaki at hinayaan mo nilang mabuntis at manganak yung girlfriend mo na pumunta sa hospital kasama ang parents nito. Napakakasalan mo daw dapat ang anak niya pagkatapos nitong manganak. Tapos ay enough siya ng tawag matapos niya sabi kong sa hospital na rin ang anak niya. At hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin yun, Theo. Oo, aaminin ko. Unang pagkakakilala pa lang natin sa isa't isa nun. Pero ang lakas na agad ng impact mo sa pagkatao ko. Ang tanga ko kasi niniwala ako sa'yo. Natutulungan mo ako eh. At ngayon niniwala naman ako sa'yo na talagang hinanap mo ako at gustong panagutan. Pero alam mo, kung hindi ko lang alam na may binuntis kang babae at may anak ka na ngayon, eh siguro'y maniniwala pa ako sa mga kasinungalingan mo. Ganun ako katangay. Ganun ako kadaling utuin. Pero dahil alam ko ng totoong nangyari at kung ano ka, hindi mo na mabibilog ang ulo ko, Theo. Pero may dapat ka pang malaman at iisa-isahin ko yun lahat. Nung umuwi ako sa amin, lugmok na lugmok ako nun. Kasi pag uwi ko, nagkataong inatake bigla sa puso ang tiyang at nahimatay. Kaya sinugod ko siya sa hospital. Ang sabi ng doktor, kailangan na daw siyang maoperahan kasi may sakit pala siya sa puso. Kaya nagpalabi-labi na ako sa daan nun. Wala ako sa sarili ko nun. Kaya inisip ko, saan ako kukuha ng perang pang po-opera kay tiyang? Eh minadali na ako ng doktor para mabuhay raw siya. Pero wala talaga akong maisip na ibang paraan para magkaroon ka agad ng napakalaking pera. Wala rin kasing nagpapautang sa akin ng pera eh. Hanggang sa hindi ko alam kung saan ako nakarating nun. At bigla na lang may humintong kotse sa gilid ko. At pagtingin, si Sir Vince pala yun. Ang former boss mo. At ang mabait na lalaking unang kumausap sa akin nun sa club kasama niyo. Siya pala yun. Tinanong niya ako kung anong nangyari. Pinapasok niya ako sa kotse niya. At doon ako umiyak nung umiyak sa harapan niya. Sinabi ko na din sa kanyang problema ko. At doon, bigla na lang siyang nag-offer ng tulong. Nung unay, duda pa ako na tutulungan niya nga ako para sa operasyon ni Tiang. Should palang gagawin niya talaga. Niya ako kay Sir Vince nun. Sobra. Pero kinain ko munang pride ko para kay Tiang. At nangako na kung makakaluwag na ako, babayaran ko na siya kahit paunti-unti lang. Binigay niya ang contact details niya sa akin bago siya umalis ng araw na yon. Kasi may mahalagang pag-usapan pa raw sila ng pamilya niya tungkol sa kasal nila ng girlfriend niya. At doon ko nalang nalaman na may fiancé na pala siya at isang first marriage iyon na kailangan pa rin niyang gawin. Alang-alang sa kayamanan nila nang umalis na si Sir Vince. Ako na nag-alaga kay Chang at hinintay siyang gumaling. At ang akala ko nga, pag gumaling na siya, hindi na siya magiging masama sa akin. Pero nagkamali ako. Kasi nung gumaling na siya at umuwi na kami ng bahay, ay ilang araw pang lumipas, nalaman niyang buntis ako. Kinais niyang ipa-abort ang baby na nasa sinapupunan ko. Pero ayaw ko. Nagmatigas ako. Kasi ang baby na yun ay ang tanging alaala ko lamang sa'yo. At doon, mas lalong namilog ang mga mata ni Theo sa labis na kabiglaan. At siisip niya ay, si Justin, ang batang lalaking yun, ay anak niya. Anak nila ni Joyce. So tama nga ang kakaibang kaba na naramdaman niya kanina nang makita niyang bata bago siya nawala ng malay. Lukso pala yun ng dugo. Lukso na pala yun ng dugo. Mabilis na nangilid ang maluwan na Theo sa narinig. Pagway marahan na siyang tumayo at tumupo sa tabi nito bago ito marahang kinulong sa mga bisig niya. At doon, tuluyan na itong bumigay at malakas nang nagpakawala ng isang mahinang hagulhol. Ayokong ipalaglag si Justin, Theo. Kasi siya na lang nag-isang alaala ko sa'yo. Sa'yo na unang lalaking pinagkatiwalaan ko ng buong puso at pagkatao. Ang unang lalaking sinukuan ko ng lahat-lahat sa akin. Pero dahil sa pagmamatigas at paninindigan kong yon, ay pinalihas ako ni Chang at pinagsasalita ng hindi maganda, ng mga masasakit na mga salita na kahit yata aso ay hindi na rin kayang lunikin pa ng mga iyon. At lumayas na nga ako sa bahay niya sa araw na iyon, Theo.
Nagpalaboy-laboy ulit ako sa daan. Kasi wala na akong mukhang maiharap pa sa mga tao sa lugar na iyon eh. Pinahiya na ako ni Chang eh. Malandi daw ako. Nagpapabuntis ng hindi kilala. Wala daw akong utang na loob. At kung ano-ano pa. Wala ako ni isang gamit na nadala. Nang pinalayas niya ako. Dahil kinaladkad niya lang ako palabas. Pero wala akong pinagsisihan sa pagsabi sa kanya ng totoo. Nabuntis ako. Kasi mahal kong anak ko. At sa araw na yon, nagpalaboy-laboy ulit ako sa kalye, sa kalsada. Nagbabaka sakaling makahanap ako ng mapapasukang trabaho. Pero walang tumanggap sa akin. Wala din akong matuluyang bahay. Hanggang sa dumating na nga ang gabi, na kung saan ay uhaw na uhaw ako at nagugutom. Bigla namang nagtagpo ang landas namin ni Sir Vince. Naaway siya sa akin at pinatuloy ako sa bahay niya. Pero sa bahay pala na iyon, doon ko rin makikita ang aking ama. Ang aking ama na umiwan sa amin ng aking ina. At doon ko nalaman ang ibang babae pala ng aking ama ay ang ina ni Sir Vince. Kaya ganun lamang matinding pagkabigla at pagkamuhi ko sa kanilang lahat noon. Pero nagtyaga si Sir Vince na sabihin sa akin na wala siyang alam at ang kanyang inang may pamilya na pala. Ang aking ama, buong akala raw nila ng ina niya ay binatang ama ko dahil yun daw ang pagpapakilala ng ama ko sa kanila. At si Sir Vince na iniwan din ng ama at gustong makaramdam na may ama ulit siya ay tinanggap niya ang buong-buong ama ko at tinuring na din sa sarili niyang ama. Nang gabing yon, nag-uusap din kami ng ama ko. Nangingi siya ng tawad sa akin sa lahat-lahat. Ang sabi niya, kaya niya kami nagawang iwan ni Nani noon ay dahil sa bungangera at mukhang pera kong tiyahin na lagi na lang daw siya pinagsasalita ng hindi maganda at parang ito pa raw lagi ang apektado pag maliit ang kita niya sa pagle-labor lagi noon upang mabuhay lang kami ng pamilya niya. Kaya dahil doon napagod na siya kay Chang at lumayas na lang siya. At ilang araw din lumipas ay nakilala niyang ina ni Sir Vince. Isang mabait ring babae tulad ng aking ina at mula noon ay naging magkarelasyon na sila at kalaunan ay nagpakasal na. At napatunayan ko mismo na mabuting ang puso ng ina ni Sir Vince kasi nung sabihin ng ama ko doon na ako tumira sa kanila upang malagaan nila ako ay agad siyang pumayag at siya pa mismo nag-alaga sa akin hanggang sa mga anak ako. Pinag-homeschool nila ako, binigyan ng tutor. Binigyan niya rin ako ng trabaho pagkatapos. Matalino naman daw ako kaya hindi ako mahirap turuan. Kaya binigyan na nila ako ng trabaho na dapat lang daw sa kakayahan ko. Kaya masayang-masaya ako dahil sa wakas ay may sarili na akong pera at nakapag-ipon na. Boss ko pa mismo si Sir Vince. Pagkatapos nun, nung medyo malaki na si Justin ay nagpaalam na ako sa kanila na bumukod na kami at tumay na ako sa sarili kong mga paa bilang single mother. Nung una ay ayaw nilang pumayag pero gusto kong maging independent kaya namuhay na kami ni Justin ng kami lang. Hindi ko sinasabi sa kanilang mga struggles ko na pinagchichismisan kami lagi na kung ano-ano na lang ang kwento tungkol sa akin kasi nga single mom ako. Kaya palipat-lipat kami ng tirahan ng anak ko. Slowly ay nalaman din nilang nangyari. Pero hindi pa rin ako bumalik doon. Tumayo talaga ako sa sarili kong mga paa. Hanggang sa ito na nga. Nakayanan ko naman sa wakas. Lalo pat napunta na kami sa lugar niya ito na walang nagsasalita ng di maganda sa amin. At mga tao dito na may kanya-kanyang business sa buhay nila. Hindi nangingialam sa buhay ng iba. Masaya ako sobra. Pero ang kasiyahan kong yon ay napalitan na naman ng matinding lungkot. Nang malaman ko kay Sir Vince ang nangyari sa iyo noon, ang mga pinagdadaanan niya sa buhay. Nalaman ko kasi na sobrang naghirap pala siya nung gabing nasa club kayo. Nag-aayos sila ng mami niya tungkol sa fixed marriage niya ng gabing iyon. Nagkataon pang birthday niya, kaya ininom na lang daw niya lahat ng iyon sa club kasama niyo. Pero natanggap rin naman niyang paunti-unti ang bagay niyon. Isa pang nalaman ko sa kanya yung tungkol sa iyo. Nalaman ko pagtapos ng gabing yun ay hindi na rin daw kayong muling nagkita pa kasi ilang araw ka nang hindi pumapasok sa trabaho mo hanggang sa tumigil ka na sa pagtatrabaho. Hindi ka rin naman daw nakokontak noon dahil parang nag-iba ka na raw ng number bigla at hanggang sa hindi na rin sa service ang nangasiwa sa kumpanya nilang yon. Ilang araw din ang lumipas. Umalis na siya sa kumpanya at doon na nag-focus muna sa negosyo ng fiancé niya na malapit nang mabankrupt at doon niya ako pinatrabaho sa mga branch ng negosyo nilang iyon. Hanggang ngayon nga doon pa rin ako nagtatrabaho eh. Work from home lang kasi ang setup
Kaya ang laki talaga ng pasasalamat ko sa kanila sa pagtulong nila sa akin. Lalo na si Sir Vince na nahirapan na rin pala sa nangyari noon dahil magkasabay kaming sinubok ng panahon. Pero mas binili rin niyang unahin akong tulungan at ihaan sa kinalulugmukan kong problema sa buhay. At masaya ako dahil nalaman ko na rin ang problema niya at napaggaan na din ang loob niya. Kaya ngayon, ikaw na lang ang huling taong gusto kong pag-aanin ng loob. Theo, alam ko ang babaeng yun na nabuntisan mong dahilan kung bakit hindi ka na sumipot sa trabaho. Kaya ngayon, gusto ko lang malaman mo na pwede mo rin akong iyakan ngayon sa nangyari sa'yo. Kahit 5 taong huli na ang lahat, pwede mo rin akong labasan ng sama ng loob mo sa nangyari sa'yo noon. Tulad ng ginawa ko sa'yo nung kailangan na kailangan ko din ng makakasama at makakausap. At umiyak kung gusto mo dahil tulad mo noon, nandito rin ako para sa'yo ngayon. Punong-puno ng hindi maitatagong damdamin na wika ni Joyce kay Theo. Ang binata sa mga sandaling iyon ay hindi talaga kaya pang pigilan ang masasaganang luha sa kanyang mga mata. Pagway may malungkot na ngiti sa mga labing, marahan niya nang hinawakan ng magkabilang pisngi nito upang humarap sa kanya sabay-sabing. Joyce, gusto kong sabihin sa'yo na tama ka. Isa din ang babaeng iyon, kaya ako tumigil na lamang sa pagtatrabaho upang malutas ko ng problema kong yun. Habang lihim din kitang hinahanap kung saan ka. Masyado kasing pribadong personal background mo, kaya di kita mahanap dahil ayaw ring sabihin ng may-ari ng bar ang tungkol sa'yo. Kung walang pahintulot galing mismo sa'yo. Kaya nahirapan akong hanapin ka noon habang nilulutas ko rin ang problema ko sa best friend ko. Nakita ni Theo na nagulat si Joyce sa kanyang sinabi. Kaya malungkot nang ngumiti ka agad siya rito at nagpatuloy sa pagsasalita. Oo, best friend kong sinasabi mong nabuntisan ko. Ama niya rin ang tumawag sa akin ng araw na iyon. At hindi totoo akong nakabuntis sa kanya, kundi ang boyfriend niya. Ang boyfriend niya na inilihim niya sa parents niya dahil hindi boto ang parents niya sa lalaking yun. At dahil hindi boto ang parents niya sa lalaking yun, ay akong pinakiusapan niyang magpanggap na lang na siyang nakabuntis sa kanya. At dahil botong parents siya sa akin ay masaya sila na ako ang nakabuntis sa anak nila dahil hindi raw ako mukhang pasagulero di tulad ng boyfriend ni Rika, yung best friend ko. So yun na nga, nagpanggap na lang ako para tulungan siya hanggang sa kaya niya nang sabihin sa parents niya ang totoo. At nung tumawag ng ama ni Rika sa akin, nung hapon yun matapos siyang manganak at tinawagan niya na akong pumunta sa ospital, ay sasabihin niya na sana ang buong katotohanan. Pero sabi ko wag muna. Kasi kapapakanak pa lamang niya, baka kumapano siya. Kaya mula sa araw na iyon, doon na muna ako sa ospital naglalagi at binabantayan siya. Kaya di na ako nakapagtrabaho ulit. Hanggang sinasabi na nga ni Rick ang lahat sa parents niya, ang buong katotohanan. Kaya nakalabas na ako sa malaking problema na iyon. Pero dahil naiya akong bumalik sa trabaho at nagpalit na talaga ako ng number upang di na ako makontak pa nila dahil okupado na palagang utak ko nun. Kaya nahiya na akong harapin ulit sila. Kaya nagtayo ako ng negosyo at sa awa ng Diyos, nakaraos naman ako at lumago yun hanggang sa magkaroon na ng maraming branches. Ginawa rin kitang inspirasyon noon sa pagtityaga at paghirap, Joyce. Gusto ko maging successful na ako para kung makita tayo ulit, ay matupad ko na ang matagal ko nang pinangako sa'yo. At upang mapanagutan na kita, at ngayon nakita na kita ulit. At nalaman kong may anak na pala tayong dalawa. Nalaman kong paghirap mo noon para sa anak nating si Justin. At higit sa lahat ay nalaman kong wala naman pala kayong relasyon, Sir Vince. Ay gusto kitang panagutan ka agad at pakasalan. Dahil mahal kita, Joyce. At ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kasamang anak nating si Justin. At ang susunod pang mga supling natin. Tumutulo ang luha sa labis-labis na kaligayahan na wika na Theo kay Joyce. Na siya namang ikinaiyak din nito sa labis ng kaligayahan na nararamdaman. Pagkuay niyakap siya nito ng mahigpit at ganun din siya pagkatapos ay narinig niya itong nagsalita ng mahina sa dibdib niya roon. Mahalin kita, Theo. At hindi ako magdadalawang isip na pakasalan ka at maging asawa habang buhay. Salamat dahil hinahanap mo pala ako at hindi mo rin nakalimutan katulad ko. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. At pinakilala ka ng Panginoon sa akin. Magtiwala ka lang talaga sa Panginoon at hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. At ipagkakatiwala ka din niya sa taong karapat-dapat para sa iyo. Siyang talagang napili niyang maging kasama at karamay mo habang buhay.
At ikaw ang napili niya para sa akin. At ganun din ako sa'yo. Mahal na mahal kita, Theo. Ikaw. At ang anak nating si Justin. Mahal na mahal ko kayo. Umiiyak na sabi naman ni Joyce kay Theo. At mahigpit na nagyakapan ulit sila roon. Dad, ikaw po ang daddy ko? Tumutuloy din ang mga mata ng batang si Justin nang mamutay mula sa mga labi nito ang katanungang iyan. Kaya mabilis na tumayo si Theo at nilapitan si Justin pagkatapos ay niyakap niya ng pagkahigpit-higpit ang pinakamamahal na anak. Justin, my son. Masayang-masayang bulong ni Theo sa anak at niyakap ulit ito ng mahigpit roon. Maligayang-maligaya ang puso ni Theo sa mga sandaling iyon at pati na rin ang puso ni Joyce, lalo na nung nagpakasal na silang dalawa at dumalo lahat ng mga kaibigan at kakilala nilang dalawa. At sa gabing iyon ng kanilang honeymoon, ay hindi mapigilang maiyak si Joyce sa labis na kaligayahan. At dahil sa naalala niya bigla ang nangyari sa kanya noon bago pa niya nakilala si Theo. Kaya nang tinanong siya ng asawa tungkol doon ay humihikbing sinabi niya rito ang lahat ng nangyari noon. At matapos siyang sinabi iyon sa asawa ay galit na naikuyom nito ang isang kamaong at nagtatagis ang mga ngipin nagsalita roon. It's not too late to ask for justice, my wife. What happened to you back then deserves to be justified. Ako nang bahala sa lawyer mo. We will hire the best lawyer in town to win the case. Kung hindi nagawa yun ng tiyahin mo noon, kung hindi kanya kayang ipagtanggol pwes ako, kaya ko. At gagawin kong lahat upang maipanalo natin ang kaso. Mariwigan ni Theo at masayang hinalikan siya sa kanyang malabi. At nangyari nga ang gusto nitong mangyari. Muling inungkat ang kaso at nanalo sila dahil nagsalita ng ina ng lalaking yon. Pumanig ng ina sa kanila dahil hindi na rin naman daw kinaya ng konsyensya nito ang pagtatago ng kasinungalingan lalo pa. Patuloy pa rin sa paggawa ng gano'n ng anak nitong lalaki sa tuwing may mga bagong maids ang mga ito. Kaya masayang-masaya si Joyce sa pagkapanalo nila sa kaso. Nalaman niya rin na namatay na palang kanyang tiyahin dahil hindi na kinaya ng katawan ng alak sa katawan nito. Malungkot naman si Joyce sa nabalitaan. Ay masaya na rin siya dahil sa wakas ay payapa na ito kung saan man ito naroon. Pinatawad na rin niya ang kanyang tiyahin sa mga mali nitong nagawa sa kanya noon pa man. At dahil wala ng galit na pagtatampo sa puso niya ay tuluyan ang sumaya si Joyce kapiling ang asawa niyang si Theo at ang anak nilang si Justin. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.